si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya Mhm. ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka. Dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Yung sinasabi niyang 2 bilyon buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 bilyon, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, ES Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Aha. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Mhm. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong Tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, Mhm. na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case Mhm. at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito ang nangyari na inyo pong pagkikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado, Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Uh-huh. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo o hindi po ito harapan yung intermediary po kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode nito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono eh, doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito?
Mang Ted, ayoko nang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldico, I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano Opo. yung relasyon nila, pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino tong mga malalapit sa kanya. Kay Saldico. Opo. Yes. Opo. Sir, ito hong, nung nakausap mo siya, nagtanong ka ba sa kanya na, hinahanap ka dito. Sabi mo, babalik ka daw. Sabi ni Secretary Remulla. Meron ng mga pare na intermediaries din. Susuko ka daw o makikipag-dialogo ka daw. Makikipag-dialogo ka daw. Hindi ka ba sa kanya, nakipagbalitaan, Kong? Actually, Manong Ted, talagang gusto kong itanong sa kanya yan. Pero ang iniisip ko naman, parang baka, baka hindi naman siya umamin sa akin. Pangalawa, baka may ginagawa nga siyang paglinya. Nung matanong ko yung ilang malapit sa kanya, ang sinasabi, wala din silang confirmation. So hindi ko alam kung talagang ginawa niya yung sinasabi niya or meron talagang baka meron lang nagmamagaling o tumutulong sa kanya tungkol dito. Pero as to siya mismo, parang wala naman akong narinig Opo. Sa aming pag-uusap. Okay, sige po. So ang mukha pong agad ng binaril yung sinasabing plano na yan na humarap yata sa isang forum ang chairman ng Committee on Justice at under the rules nga hindi pwede yung online na pagtestimonya, dapat harap-harapan under oath at may be subjected nga to cross-examination kung sakasakali. Ngayon pa lang po sinasabihan na hindi pwede yun. Ano yung masasabi doon, Congressman? Congsec? Una sa lahat, maraming precedent dyan sa rules natin sa Kongreso na pinapayagan yan. In fact, even nung panahon namin, I was chairman of the Public Accounts Committee, vice chairman ako ng Good Government Committee ng Kongreso, ginagawa naman yan. Kaya nga ang sinasabi, it should be under suspended rules na ialaw natin ang oath ng isang tao na maaaring walang aktual na presensya doon sa ating committee hearing. So kung papayagan nila, pwede. Ngayon, kung di nila papayagan, ayaw nila madinig ang totohanan, yan ang sasabihin nila. Kasi syempre yung House rules naman natin, very clear yan You have to take your oath, lalo na sa isang impeachment case, at ikaw ay magpe-present up. But you have to remember na hindi strictly legal ang isang proseso ng impeachment. It is both political and legal. At kung gusto nila malaman yung katotohanan, ano ba talaga yung mga sinabi ni Saldico? At syempre, kung gusto nila talagang ibarilin yung mga sinasabi ni Saldico na kasinungalingan, ito rin yung pagkakataon na magamit nila yung House rules natin o yung rules ng gagabay dito sa impeachment proceeding na kung saan si Saldico ay pwede magsalita. Kasi alam mo, Manong Ted, ang nangyari dyan, nagsalita na yung tao kalat sa social media, alam ng bawat Pilipino. Kung ikaw ay naniniwala kay Presidente, di syempre gusto mo mapakinggan siya. Ano ba talaga itong nangyaring to? Pero kung ikaw naman din, may pagdududa at alam mong may katotohanan sinasabi ni Saldico, totoo din naman, bilyon-bilyong piso. Bawat taon sinasabi niya, 25 billion. Itong isang taon na binanggit niya, 25 billion. Pagkatapos, sumagot si Bernardo, sabi niya, hindi. Ako nag-deliver ng pera dyan. 8 billion initially. And ang total ata is about, 81 billion pesos. Bakit naman ganun? Bilyong-bilyong piso ang nawawala sa ating kabangbayan at nakukurakot lamang. Medyo unfair naman yan sa sambayan ng Pilipino at dapat nating i-correct tong nangyaring to. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!